Naglabas ng arrest order ang Pasig RTC laban kay Guo Huaping alias Alice Guo para ito sa kasong qualified trafficking. Non-bailable ang kaso at inuutos ng korte na idetine si Guo sa Pasig City Jail. Kanina, dinala si Guo sa Valenzuela RTC para sana sa arraignment ng kasong graft laban sa kanya. Pero hindi ito natuloy. May update sa atin mula Valenzuela City si Francis Folve. Kiko, bakit hindi daw natuloy ang arraignment ni Guo dyan at ano na ngayon ang mangyayari doon sa arrest order ng Pasig RTC? Corina, may pending pa kasi na desisyon ng korte sa motion to quash information mula sa kampo ni Guo kaya muling itinakda ng korte ang pagbasa ng sakdal sa kanya sa September 13. Mahigpit ang seguridad sa paligid ng Valenzuela RTC kaninang tanghali para sa arraignment at pre-trial sa graft cases ni dismissed Tarlac Mayor Alice Guo. Alas 12:30 dumating ang coaster ni Alice Guo sa Justice Building sa Valenzuela. Naka-Kevlar at bulletproof vest. Dumiretso si Guo sa third floor sa sala ni Judge Elena Amigo Amano. Nauna nang naisampa ang mga kaso sa Capas Tarlac RTC, subalit inilipat ito ng Korte Suprema sa Valenzuela RTC. Unang pinag-usapan ng motion to quash ng kampo ni Guo na na-file sa Capas. Inadap ito ng Valenzuela RTC kaya hinihingan muna ng position paper ang prosekusyon at depensa hanggang sa Miyerkules, September 25. Sakaling maibasura ang moson, muling itinakda ang arraignment sa September 30, 2024. Nagkaroon din ng disclosure ang judge dahil kaklase niya sa law school ang asawa ng abogado ni Alice Guo. Binanggit ito ni Judge para kung sakaling mayroong hindi komportable dito ay pwede siyang mag-inhibit sa pagdinig. Wala namang reklamo ang prosekusyon. Kung si Judge Amigo Amano ang masusunod, mas gusto niyang i-commit si Guo sa BJMP sa Valenzuela. Pero may hiling din ng House of Representatives para sa kustodiya ni Guo habang ginagawa ang pagdinig. Bukod pa ang request ng Senado sa attendance ni Guo tuwing mayroon silang hearing. Pero sa panig ni Guo, mas gusto sana nila na status quo o manatili ang dating mayor sa PNP Custodial Center. Considering yung high-risk situation niya, yung high-risk personnel. Doon naman kasi sa PNP, doon talaga nilalagay yung mga high-risk PDL. Yes. I think it's more reasonable to maintain the status quo. Ilan sa mga nabanggit na dahilan ay ang seguridad ni Guo at para maiwasan ng anti-judicial chaos dahil sa salasalabat na commitment order sa kustodiya ni Guo. Kahapon kasi, naglabas ng commitment order ang Pasig RTC para idetine si Guo sa female dormitory ng BJMP Pasig. May arrest order kasi si Guo sa Pasig sa kasong qualified trafficking in persons. Ayon sa PNP, handa na silang ilipat si Guo sa Pasig. Kahapon po natin na-receive itong order po ng Pasig. So most likely, katulad ng ginawa po natin doon sa mga kasamahan po ni Kibuloy after their hearing po doon sa Pasig, ay binalik muna natin sila dito para makuha po yung mga gamit. And dumaan po sa proseso, kailangan din po kasi nga magsagawa ng mga medical examination, physical examination ng PNP prior turnover po. So ganun din po ang magiging procedure po dito kay Alice Guo bago natin siya i-transfer sa Pasig, probably today po yan. Pero biglang nagmoson ang kampo ni Guo na magbabayad na lang sila ng piyansa. Hindi naman nagreklamo ang prosekusyon pero hiniling nila sa West na itaas ito ng 4 na beses sa naunang itinakdang halaga dahil sa umano'y kakayanan ni Guo na umalis katulad ng pagtakas niya papunta sa Indonesia. Sa huli, pumayag ang judge sa bail pero times 3 ito sa naunang itinakda na 90,000 pesos sa bawat count. Kaya higit kalahating milyon ang kanilang babayarang piyansa. Binigyan ng kampo ni Guo ng hanggang alas 5 kanina para masettle ito. Kung hindi makakapagpiyansa, sa Valenzuela BJMP ang tuloy ni Guo. Pero sakaling makapagpiyansa, sa Pasig BJMP na itutuloy si Guo mula dito. Corina, umabot naman sa takdang oras ng kampo ni Guo at nakapag-file sila ng bail. Ibig sabihin lang yan, Pasig City RTC na ang may jurisdiction para kay Guo. Yan lang muna, Corina. Ayon sa spokesperson ng BJMP, masikip na ang women's dormitory sa Pasig City. So Francis, ganun ba talaga kapag may gusto ang Kongreso, deadman na lang? Kapag nagdesisyon na ang korte. Yung request kasi nila iba, no? Yung mula sa House of Representatives tungkol sa kustodiya ni Guo.
Tama ko rin, ang sabi sa atin kanina ng tagapagsalita ng PNP, dahil ang muson, itong hiling ng Kamara para sa kustodiya ni Go ay dito naka-address sa Valenzuela RTC, kailangan nilang sumulat muli at hilingin mula naman dito sa korte sa Pasig para doon sa kanilang hinihiling na kustodiya nga ni Go. Ganito rin daw, Corina, ang dapat na gawin mula sa Senado para mapapunta rin itong si Alice Go sa mga pagdinig na gagawin nila doon. Corina? Maraming salamat, Francis Polvel. Live nag-uulat mula sa Valenzuela City.